Amen. Good afternoon po. Good afternoon po. Good afternoon po. Kala ko may problema yung tenga ko sa inyo. Sino pong natutuwa at nagagalak na hanggang ngayon buhay siya? Ba't ganyan kayo sumagot? Good afternoon po. Lahat ng pinagpala, pumalakpak. Sino pong excited sa salita ng Panginoon? Alam niyo po kung excited tayo sa worship, sa giving, dapat po mas excited tayo sa word. Ito po yung, kumbaga po sa hamburger, ito po yung burger. Kaya kailangan pakisabi sa katabi mo, dapat maging excited ka. Huwag mo lang tignan, pakisabi, dapat maging excited ka. Alam niyo po, third service, alam niyo, New Year na. Tama? Happy New Year. So, kung New Year niya, kung New Year na, dapat mas ganado tamong yan eh. Amen. Pakitignan po yung katabi mo kung talagang ganado yan sa word. Ayan, yan. Tignan nyo kapag ngumingiti po kayo, gumaganda kayo. Gumagawa po kayo kapag nakasimangot kayo, you can do the math. Alright, so magalak po tayo sa salita ng Panginoon. Nasa series po tayo na Run the Race for this January 2026. At last week po naituro po sa atin that we are to run the race with focus. Kasi po bakit? Kapag mayroong distraction, hindi po tayo matatapos. Kapag mayroong distraction, mapapariwara po yung buhay natin. Kaya kailangan nakafocus po tayo. Actually, na-sum up na sa first point pa lang ng preaching last week that we need to run the focus sa Jesus, kay Jesus lamang. Kasi po kapag nag-focus ka sa material na bagay, mapapahamak ka. Kapag nag-focus ka sa kung ano man nangyayari sa'yo or sa mga tao, madi-discourage ka. Kaya kailangan, kay Jesus lang po yung focus natin. At ngayon po, hindi ko na po papatagalin, ang pag-aaralan po natin is this. We are to run the race with endurance. Pakisabi po, endurance. Alam niyo po yung meaning ng endurance ito. It means tibay o katatagan. Pakisabi po, tibay. Pakisabi sa katabi mo, tibayan mo ang iyong loob. Ayan. Huwag kayong mahiya hanggang mamaya, kakausapin po ninyo yung mga katabi ninyo. Hindi naman ako titigil dito. So, katatagan, standing firm through challenges. Ang sabi po dyan, like a tree in a storm. Alam niyo po ba yung mga matatandang halaman na? Itang naranasan na yung bagyo, yung pinakamainit na pwedeng initan ng mundo, pero hanggang ngayon nandyan pa rin. Parang yan po yung gusto ng Panginoon sa atin. Magkaroon po tayo ng endurance. It's about persevering and not giving up. And pressing on even when it's tough. Ang sabi po dyan, kahit daw po gaano kahirap, kailangan nagpapatuloy pa rin. It also means pagtitiis or pagtataguyod. Pakisabi, magtiis ka. Kahit po nakakaantok, magtiis ka. Talagang meron tumawa, may naantok na nga. Kakasimula mo lang natin. Ang sabi dito, continuing steadily despite difficulties. It's like running a marathon, not a sprint. Keeping the pace, pushing through hard times. Ang sabi po dyan, yun daw pong gusto ng Panginoon sa atin, para lang tumatakbo tayo sa marathon. Alright? Hindi po siya karera. Yung pong marathon, yung po yung battle of endurance. Sino po nakakaalam ng triathlon? Hindi niyo po alam yun? Kahit ako, nabasa ko lang kanina kung ano yun. Pero ang ibig sabihin po noon, meron po dyan karera. For example, yung pong race sa tubig, mag-swimming lang. Kaya rin daw mag-swimming, mag-jogging. At tapos ng jogging, mag-cycling po sila. So, it's not about kung sino po yung nauuna sa kanila. Pero kung sino po yung matatapos. Kung sino yung makakatapos niyan. Even sa mga fun run po, ganyan. Though, syempre, meron pong prizes yung mga nauna. But it's not about you versus them. It's about you versus yourself lang. Kung hanggang kailan ka magpapatuloy. Kung hanggang saan ka mag-e-endure. Kasi po bakit? Meron po lahat medal yung mga natatapos. Hindi, kailangan maunahan ko to kasi mas gwapo ako sa kanya. Hindi po pagwapuhan yan. Kailangan po matapos mo para makuha mo yung medal na nakukuha po sa fun run. At sa atin din po ngayon, para po matapos po natin yung karera na sinet po ng Panginoon sa atin, we need to endure. Once again, pakisabi, endure. In the Bible, endurance or eupomone in Greek means patiently persevering through trials. Kagaya po ng nangyari po kay Job. Mamaya po pag-uusapan natin. It's about steadfastness, faithfulness, and hope in God's timing. At meron po akong na-search kanina, yung pong meaning ng eupomone. Ang sabi po dito, it comes from eupo or under, and yung meno or yung mone, to stay, abide,
or to remain. Ang ibig sabihin po ng perseverance or ng endurance, you need to stay under yung pong nararanasan mo. Ang sabi po dito, it means to remain under. It has the picture of someone under a heavy load and choosing to stay. Hindi po yung kapag meron ng problema, tumatakas na. Yung meaning po ng endurance, ng perseverance, kahit na mahirap na, mananatili ka pa rin. Kahit na hindi mo naiintindihan, mag-i-stay ka pa rin. Yan po yung pinaka-meaning, Greek word ng endurance. Pero po para mas maintindihan po natin sa English, ang sabi po dito, perseverance, patience, steadfastness, resilience, fortitude, determination, tenacity, persistence, tolerance, and stamina. So yan po yung kasing kahulugan po niya. At yung stamina po, kalimitang nagagamit po yan sa sports, sa mga takbuhan. And alam niyo po bang ang hirap tumakbo kapag wala kang stamina? Are you there? Last Tuesday po, for so long, ayan, kasi naglalaro po dyan yung mga kabataan po natin. So bago po ako mag-CU, kasi naka-duty po ako ng pastor of the day, so nag-basketball po ako dyan. 5 p.m., nag-basketball po ako dyan. Kasi, so, alam mo, New Year eh. New Year, new me. So nakilaro po ako. Tuon-to lang. Dyan lang. Yung pong court natin dyan sa parking. Alam niyo, hanggang 3 pa lang, mamamatay na ako sa hingal. Kasi po, wala akong practice. Kung shooting lang, pwede. Pero hindi ka naman pwede mag-shooting lang. Kailangan mong gumwardya. Kailangan mong tumalon. Kailangan mong humako ng bola. So, hanggang 3 pa lang, parang hindi ko na kaya. So, in the mid-game, yung hingal ko, di mo na ako mamukaan eh. Kasi po, bakit? Walang stamina. Paano po magkaroon ng stamina? Through discipline. At sa atin din po, for us to have this endurance, kailangan po, dinidisiplina po natin yung sarili po natin. At mamaya, malalaman po natin kung paano tayo magkaroon ng endurance. Imagine niyo sayang yung height kung walang stamina. Wala matay ako maniwala. Laban po tayo mamaya pagkatapos ng third service. Kahit paano, nagpa-practice na ako ulit. So, sabi po ng Hebrews 12:1, therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, yan po yung sa chapter 11 ng Hebrews, yan po yung mga heroes of faith po natin. Ang sinasabi dahil meron na po tayong example, nakita natin kung paano po sila nang hawakan sa pananampalataya. Let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily trips us up. And let us run with endurance the race God has set before us. Pakisabi po, let us run. Pakisabi po, let us run. Ayan. Hindi po to, well, mas maganda din po yung tumatakbong physical, no? Pero ito po, spiritual po na karera po itong sinasabi po dito. Ito pong takbuhin po ng buhay po natin. Kaya po, check po natin. Kanina habang nagre-review po ako, nireveal lang po ng Lord sa akin. Ang sabi po ng author, wala pong nakalagay na author kung sino yung nagsulat sa Hebrews, pero sabi po ng karamihan sa theologian, si Paul din po yung nagsulat niyan. So ang sabi niya, let us run. Meaning, si author mismo, tumatakbo po siya. At ini-encourage niya po tayo na gawin din po yung ginagawa po niya. Ang ibig sabihin nito, kapag sinabing us, is it singular or plural? Very good, children. Kapag plural, hindi ka nag-iisa. Because this race, hindi po siya mean para po tapusin natin mag-isa. Hindi po siya karapat-dapat na tapusin natin na nag-iisa lang. We are to run with God and we are to run with our co-believers. Nakuha po natin. Alam niyo po, mas masaya na naglalakbay kapag may kasama. Amen. Subukan niyo pong maglakad. Ang sabi nga po, yung 1 milya, nagiging parang 1 kilometro lang kapag meron kang kasama naglalakad. Yung pong Jordy, nagiging masaya po siya kapag meron kang kasama naglalakad. Kaya nga po, ito po yung sinasabi po sa atin. Kailangan po tumakbo tayo ng may kasama. Ngayon, tatanungin ko lang po kayo, mabilis lang po. Sino pa po dito yung wala pang CU magtaas ng kamay? Sige po, wag po kayong mahiya. Yung pong CU, yung pong small group, Calvary yung pukan, meron po kasi tayo na-invite, nagaling sila sa CU. Pero meron pa po ba na nakapag-attend po ngayon na wala pang CU? Magtaas lang po ng kamay. Ayan, meron po dito sa harapan si brother. Sige po, sino pa? Ayan, meron po dun sa likod. I encourage you po, forerunners, pakiabangan po sila mamaya. Hindi po nila kayo bubugbugin. Alright? Isasali po nila kayo sa CU. Ito po yung small group natin. Why? Because you are missing out kapag hindi ka nakakapag-CU. Sa lahat ng nagsisiyo, magsabing amen. Malaki pong Malaki pong tulong yung CU po sa buhay ng isang Kristiyano. You know why? Kasi alam mo at ipapaalala ng Lord sa'yo na yun po yung isa sa mga extension ng pag-ibig ng Panginoon. Kapag nasa CU ka, isa po yan sa pamamaraan na sasabihin ng Lord sa'yo, ganyan kita kamahal.
Kasi po bakit? Meron kang kasama magbubuhat ng mga problema. Meron kang kasamang mananalangin ng mga kailangan mong panalangin. Meron magkukorek sa'yo kapag kailangan. Merong accountability sa buhay mo. Kaya po once again, in-invite po namin kayo, mag-see you po kayo. Sa mga nasa online, pumunta naman po kayo dito para wag po kayo magsarili dyan. Kung nasaan man kayo, kailangan po natin ng kasama sa buhay. Amen po ba? Once again, kung walang endurance, hindi po natin matatapos yung karera po natin sa buhay. Alright? And ang sabi po dito, ito po, tinuro po ni Pastor Ron sa akin to, no? Wag na lang pong, yung pong poging pastor natin. Kanina po nag-uusap po kami. Sabi niya, alam mo kung paano natin matatapos? Or kung bakit natin dapat tapusin yung pong karera, yung pong takbuhay na sinet po ng Panginoon sa atin? Kasi nandyan din yung sagot. Ang sabi niya, let us run with endurance the race God has set before us. Kasi po, bakit? Ang Diyos po yung nag-set niyan. At kapag ang Diyos po yung nag-set niyan, ang ibig sabihin, throughout the race, kasama mo yung Panginoon. At ang ibig sabihin, anuman yung struggles na nandyan, hindi ka pa rin niiwan ng Diyos. At even pagkatapos po niyan, meron pa rin reward. Kasi po, bakit? Ang Diyos po yung nag-set ng karera po na yan, ng race po na yan, ng tatahakin mo na yan. Kaya nga tayo pong lahat, once again, pakisabi sa katabi mo, tapusin natin yung karera ng buhay na to. Alam nyo, tapusin po natin. Manatili po tayo. At ang tawag po dito, ang sabi po dyan, let us run with endurance the race that God has set before us. Alam nyo po, kailangan din po nating matest kung hanggang saan po tayo. Yung pong testing na ginagawa ng Lord sa atin, hindi naman po para sa Kanya na malaman niya because He knows kung hanggang saan po tayo. He knows po yung level ng pananampalataya po natin. Pero tayo kailangan natin makita. Kaya po meron mga kapagsubukan sa buhay. Why God is allowing trials and mga challenges po sa buhay natin para makita po natin kung hanggang saan na yung pananampalataya po natin. Gusto ko lang pong ihalin tulad sa nangyari po sa ating bansa. Ngayong nagdaang taon po, noong 2025, nagtuloy-tuloy po yung mga bagyo. Hindi po mga mahihinang bagyo. Bagyo nga po eh. No, mga signal number 5, mga 4, 3, 2, 1, and then nakita po yung katatagan ng mga mangilang-ilang tunay na flood control. Kasi po bakit? Hindi po yung bagyo yung nagpapatibay sa mga flood control, pero yung bagyo po yung nagtitest kung hanggang saan yung kalidad ng flood control. Yung iba nga po, wala man eh. Pag-pray nyo pa rin po yan, na patuloy po mag-expose ng Panginoon. Pero ang sinasabi ko po, kaya po kailangan po natin ng mga problema, ng mga trials sa buhay po natin para ma-check po natin kung hanggang saan yung pananampalataya po natin. God does not mean ito po mga challenges para po sirain tayo, para ipakita lang kung sino talaga tayo sa ating pananampalataya. Amen po ba? Run the race with endurance because character is developed through endurance. Pakisabi po, character. Ang sabi dito, character is like a muscle. It grows stronger through challenges and tough times. Like when you face difficulties and keep going, you level up. Kapag meron kang pagsubok na hinaharap po ngayon, tapos nagpatuloy ka, meron siguradong maturity na nangyayari. Ang sabi po nito, sa Romans 5:3-4, yung konteksto po nito, yung pong sa Romans 4, yung pong hope against hope ni Abraham. Ang sabi po, we can rejoice too when we run into problems and trials says, trial says? Saan galing yun? For we know that they help us develop endurance, and endurance develops strength of character, and character strengthens our confident hope of salvation. Pakisabi po, we can rejoice too. Ang ibig sabihin po, pwede po tayong magalak pa rin. Kahit ano pong nangyayari. Pakisabi sa katabi mo, magalak ka. Alam niyo po ba, sobrang nakaka-encourage yung tao na mayroong pinagdadaanan pero nakangiti pa rin. Naniniwala po kayo doon? Tignan mo yung katabi mo ulit. Na-encourage ka, na-discourage. Di ba? Sobrang nakaka-encourage na kahit mayroong pinagdadaanan yan, nakangiti. Sobrang nakaka-discourage kahit walang problema pero busangot. Nakaka-discourage na, nakakapangit pa. Tignan mo yung katabi mo ulit. At least alam mo na kung ano yung pinagdadaanan niyan. Ayan, makikita yan sa mukha. Makikita mo po yan sa countenance ng isang tao. Kapag, blooming ka ngayon ah. It's not about someone. It's all about Jesus. Yan po yung nabibigay po ng ano sa atin. When we run into problems and trials, for we know, pakisabi po, we know.
Kasi alam natin, dahil po sa nangyari kay Abraham, ang sabi po ng context nito, dahil sa nangyari kay Abraham, pwede din po tayong mag-rejoice, ang sabi dyan. At alam natin that they help us develop endurance. Pinapatatag po tayo. And endurance develops strength of character. Pakisabi po, strength of character. Alam nyo po, real talk lang. Pakisabi, real talk. Ito po yung kailangan ng generation ngayon. Walang strength of character. Naniniwala po ba kayo doon? Pambira, balamyang alambok kayo, wala pa man. Wala pa ako sermon na sinasabi. Ito po yung sobrang kailangan ng generation ngayon. You know why? Ang bilis po sumuko ng generation ngayon. Lalo na po yung mga younger generations. Maniwala po kayo, sobrang bilis po sumuko ng mga kabataan ngayon. Isipin mo, bumagsak lang, nagpapakamatay. Nakipaghiwalay lang yung GF, yung boyfriend, yung girlfriend, nasisira na yung buhay. Nakakalimutan yung purpose na sinet ng Lord sa kanila. Ganito po ka-fragile yung mga kabataan ngayon. Walang strength of character. Ang rurupok. Sorry. Yung pong mga kabataan dati, yung pong mga, hindi ko nababanggitin kung ilang edad, pero yung mga 1950s, 1950s to 1970s, 80s po, yung pong mga lumaki dyan, isipin mo, tinatadyakan ka na, buhay ka pa rin eh. Yung kapag sinermonan po kayo ng mga magulang nyo, yung, imiyak ka na niya, itapasikanan na ka, bali po kaya ka pa mga pasikanan, yung po kapag iinom ng gamot, ngayon po, ayaw mong uminom to, o sige, bili na lang tayo syrup. Yung pong panahon ninyo, alam nyo yung gaganyanin, no? Ipo-force yan eh. Pero hindi ka nagre-reklamo kasi bakit? Ala kang nagawa, tatakot ko. Pero ano po nangyari sa inyo? Tumibay po kayo. Tama? Lahat ng mga matatandang matibay, magsabing amen. Gusto ko, proud. Inspirasyon po kayo. Hindi, totoo po yan. Ngayon, anong nangyayari po ngayon? Pwede mong idemanda yung magulang mo eh. Dati po yung mga teacher, sa mga paaralan, ano po yung ginagawa po nila? Face the wall, upo ka sa munggo. Ako po, naranasan ko yung ruler. Masakit chita, ha? Yan. Ngayon po, pwede mong idemanda yung teacher mo kapag binawalan ka, kapag napahiya ka. Ano pong ginagawa ng mundo po ngayon? Yung mga baby, lalong binibaby. Kaya po hindi nagmamature. Kaya nga po bagyo ang kabit. Hindi ko po, disclaimer lang, hindi ko po sinasabi na hindi po totoo yung depression, yung anxiety. Totoo po yan. Pero yung iba, narinig lang yung word, ginagamit na eh. Hindi ako pinansin ni Crush, meron na akong depression. No. Dati po, wala man salitang depression. Tama? Isipin mo, katapos mong makipagbugbugan, best friend mo, anong depression doon? Wala po. Ang sinasabi ko lang po, ito po yung nakakalungkot po ngayon. At sobrang ni-romanticize po yung salitang depression na kahit sino na lang meron depression. Hindi po siya ganon. Nakuha po ba? Ang dami pong mga kabataan ngayon na makakabusit. Ganito to. Totoo man. I've been handling po youth. Actually, praise God po, no? Simula po na nag-handle ako ng kabataan since 2015, na naging forerunner po ako, nag-handle po ako ng youth. Meron po akong mga different kinds of youth na nahawakan. Talagang imuha solo eh. Kasi po bakit? Grabe po yung sensitivity ng mga bata. Hindi mo lang mapansin, nagtatampo. Hindi mo lang ma-replyan, naiinis. Tapos di na bumabalik ng church. And church, sa atin pong lahat, pangkalahatan naman, hindi lang po sa pangkabataan. Ang tagal mo ng Kristiyano, pero hanggang ngayon offended ka pa rin. Ang tagal mo ng Kristiyano, ang tagal mo na nag-a-attend ng church, pero hanggang ngayon pikon ka pa rin. Lahat ng pikon, magsabing amen. Real talk. Real talk. Praise the Lord sa buhay mo, kapatid na honest. Ang tagal mo na nag-a-attend, hanggang ngayon mainitin pa rin yung ulo mo. Hanggang ngayon nakikipag-away ka pa rin. Wala pong character yan. Wala pong, ano yung sabihin mo? Strength of character. Ito pong bagyang kabit, magbusit ka. Pakitignan yung asawa. Tunay o hindi? Pota, may patena ko na naman. Huwag niyo pong gagawin dito. Ang mahirap dyan, dahil wala kang strength of character, konting correction lang, umaalis ka. Konting correction lang, na-offend ka.
Konting correction lang, nagtatampo ka, hindi niyo ako mahal dito. Alam niyo po, yung taong may strength of character, that person will endure no matter what. Kaya po, kailangan po natin magpakatibay. Nandiyan naman po yung sagot eh. How? Ang sabi dyan, by rejoicing kapag may trials. Gumagalak po tayo, may kagalakan kapag meron kapagsubukan. Ganyan po tumitibay ang atin pong pananampalataya. Ganyan po nagkakaroon ng strength of character, ang sabi dyan. And ang sabi dito, by choosing to endure rather than quit, you refine your spirit and burn away those impurities. Ang sabi dyan, para po magkaroon ka ng pure devotion sa ating Panginoon, para matanggal yung self-reliance mo, kailangan po ng strength of character. At last na lang po, gusto ko lang pong sabihin to, hindi po ako magulang. Pero sa lahat ng mga magulang, sa lahat ng mga parents, bago man o hindi, disiplinahin nyo naman po yung mga anak ninyo. Parents, yako po, maniwala ako, kailangan tala pong disiplinan din ang anak tamo. Spoil the rod. Ano? Basta, pag di mo pinalo yung ano mo, lalaki rebelde yan. Natakalimang ke? Pambira, natakalimang ke? Kailangan po ng mga kabataan ngayon. Kapag po umiiyak, dahil pinalo ninyo, kinorek ninyo, tapos umiiyak, huwag niyong bigyan ng iPad. Sabihin ninyo kung bakit nyo po, para po natututo po sila. Kaya po maganda pa rin po yung pamamaraan ng ng mga Pilipino sa pagdidisiplina. Hindi po itong, uy, tama na, bili kita Jollibee. Kailangan po patatagin po nila. Patatagin nyo po sila. Kasi po bakit? Kapag hindi nyo po pinatatag yan sa mga pamamahay po ninyo, sa paaralan, kakawawain po yan. Maniwala po kayo. Yung pong kalimitan na binubuli sa paaralan, yan po yung mga lamya-lamya. Yan po yung konting umiiyak. Kaya po, pakisabi po sa katabi mo, kung parent yan, pakisabi, discipline them. Kailangan po natin disiplinahin yung mga anak po natin. Meron po akong nakikitang clip sa Facebook noon. Yung, kunyari po, nasa grocery store. Tapos yung bata, hindi po ibibigay yung kanyang yung gusto po niyang candy, ganon. Tapos ang gagawin ng bata, kaya pong Kapampangan, pakitagalog yun, maglipasagya, makabusit lang kakagi rin. Kung pong ikaw yung tao, nakikita mong yung bata, tapos hindi binabawalan, mas makabusit yung piyangari. Kasi po bakit? Kailangan po nilang madisiplina sa bahay pa lang. Okay? Kailangan na pong mabiyasag yan pong bali. And hindi ko po sinasabi to dahil nga expert ako. Wala pa po akong anak. Nagpipray po kami ng baby. Pero ang sinasabi ko lang, lumaki po ako sa pamamahay na tinuturuan. Pero ayaw ko. Na dinidisiplina, pero ayaw ko. Lalo pong milyari, daragol ko nga ng balo. Potang mapapalo ka. Karing ka mo mababiyasa. Pero ita na po kailangan na mapalo la pa, bayo lang mabiyasa. Ngayon pa mo, turutan na lang nung nanong isto. Sa mga hindi po Kapampangan, pakitagalog na lang po ulit. Kailangan po ng disiplina ng mga kabataan ngayon pa lang. Patibayin po natin sila. Amen? Amen po ba? Maintindihan po nila pagdating ng araw. Kasi po bakit? Once again, sa lahat ng mga matatanda na naiintindihan kung bakit sila dinisiplina ng bata sila, magsabing amen. Ngayon po, nandyan kayo kasi bakit pinatibay po kayo ng Lord. Amen po ba? James 1:2-4. Dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, ang sabi dito, consider it an opportunity for great joy. Ang basa po dyan, dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, ang ibig sabihin, hindi po optional kung darating sa iyo yung pagsubok o hindi. Ang sabi po dyan, darating at darating po sila. Kung papaano mo, ang sabi po dyan, consider it an opportunity for great joy. Hindi ba siya parang paradoxical? Isipin mo, mayroong problema, pero bakit ka magre-rejoice? Pero ito po yung sinabi ng Bible eh. So ito po yung gagawin po natin. Bakit? For you know, pakisabi, you know, that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. So ang ibig sabihin, lumalago po yung katatagan po natin, yung katibayan po natin. And so, let it grow. Pakisabi, let it grow. Pakisabi, let it grow. Don't hold it back anymore. Pakisabi po, let it grow. Turn away. And slam the door. Hayaan mo daw lumago yung endurance na meron ka. Ang ibig sabihin, hayaan mo na makaranas ka ng mga trials at magpakatibay ka sa Panginoon.
Ang ibig sabihin, huwag mong takbuhan yung problema. Pakisabi sa katabi mo, huwag mong takbuhan yung problema. Harapin mo yan. Kung meron kang utang na kailangan bayaran, harapin mo yan. Huwag mong takbuhan yung tao. Umutang ka na nga, tumatakbo ka pa eh. Kung meron kang nagawang masama sa tao, harapin mo yan. Amen? Yan po yung pagpapatibay ng pananampalataya po natin para po magkaroon po tayo ng endurance. So let it grow. For when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing. Ang ibig sabihin po dyan, lumuwalya mo ang endurance pagdating testing. At kailangan nating mag-undergo ng testing at wag takbuhan yung problema para po mas mag-grow yung pong endurance na yan. Alam niyo po, uulitin ko lang, lahat naman tayo nakakaranas ng problema, tama? Nakakaranas ng pagsubok. Walang exempted dyan. Kahit po kami, nakakaranas po kami. Pero ang tanong ito, paano ka nagre-respond? How do you respond in this kind of situation? Alam niyo po, tayong lahat na nandito, sabihin na natin nasa 200 plus tayo na nandito ngayon. Kapag po meron dumating na problema, iba-iba po tayo ng response. For example po, meron dumating dito na may bomba. Yung iba dyan, tatakbo. Yung iba, yayakapin yung may bomba. Yung iba, siya yung titimid ng bomba. Kalabang ka pala. Yung iba, mananalangin. So, meron po tayong different response sa buhay. At alam niyo po, kapag merong problema, pakatandaan po natin, your response matters. How you respond to things matters. Kasi po, bakit? For example, lahat po tayo nagkasakit. Anong nangyari sa iba? Natakot. Anong nangyari sa iba? Nag-vitamins. Yung mga matatanda, nag-royal lang, tsaka skyflakes. Meron... Katwada na. Uso pa po itangin eh. Painuman niyo po ba, Jessic, po ang kailangan. Ang sinasabi ko lang po, sana po yung mga responses po natin, God-glorifying pa rin sila. Kahit po meron na po tayong problema, yung mga responses po natin, I hope, maging God-glorifying. Paano po yung God-glorifying response? Hinaharap mo na merong pananampalataya. Hinaharap mo na hindi dahil magaling ka, hindi dahil malakas ka, kundi dahil alam mo nakasama mo yung Panginoon. That's how you let your endurance grow. Yan po yung pinag-aaralan po natin. So, sabi po dito, yung isang perfect or mature na tao, sabi po ng last part na yan, you will be perfect and complete, needing nothing. Hindi po ibig sabihin magiging sinless ka. Hindi ibig sabihin hindi ka makakapag-commit ng mistake. Ang ibig sabihin lang, yung nagmamature na tao, dahil sa kaka-endure mo ng problema, ang ibig sabihin dyan, hindi mo na inuulit yung problema kung saan ka pinalaya ng Panginoon. Yung kasalanan saan ka pinalaya ng Panginoon. Ano pong magiging response ninyo? For example, you have someone, asawa, anak, kaibigan, na nagkamali, tapos humingi ng tawad. Papatawarin? Hindi. Papatawarin. Ngayon, kung inulit po yung kasalanan, papatawarin? Hindi. Papatawarin. Ang tanong, kung pangatlo na, inulit pa, papatawarin mo, pero ang tanong, magtitiwala ka pa ba? Hindi na kasi po bakit? Paulit-ulit eh. Makabusit. Yung pong tao, for example, meron kang disciple, tapos kinorek mo dito sa bagay na to, tapos hindi siya nag-mature, tapos inulit-ulit, uy, makasawa na ka. Nakukuha niyo po? Kasi po bakit? Paulit-ulit eh. Pero kapag merong maturity, kapag nagmamature ka, mapapansin mo yan sa sarili mo. Kapag kinorek ka, ito na yung mindset mo, dapat hindi ko na maulit tong kasalanan na to. Dapat hindi ko na ulitin itong pagkakamali na to. That's how you mature. Ganun po tayo nagmamature, hindi po yung paulit-ulit, ginagawa po natin yung bagay kung saan po tayo tinatama ng Panginoon maging ng mga leaders po natin. So, alam niyo po ba, sobrang ganda ng yung tao, nakikita mo siya, nagmamature po siya sa pananampalataya. Makikita mo yan, kunyari po, physically, dito, unti-unti. Dati, first timer yan nakaganyan lang yan, no? Kapag nagmamature po unti-unti, nakikita mo yung kamay niya, nakaganyan na eh. Kapag nag-mature na yan, yung marami nang naranasang problema, pero hindi pa rin tumigil sa kakasama sa Panginoon, dalawang kamay na yan na nakataas. Yung sipon niya, nandyan na. Wala nang pakialam kasi bakit nakafocus na siya sa Lord? Nag-mature eh. Alam niyo po, kailangan po ng maturity ng bawat isa po sa atin. So, ang sabi po dito, endurance is God's tool for shaping who we become. Kung sino po yung magiging tayo sa darating na mga araw. And ang sabi po dito, character is not built in comfort, but in pressure. Pakisabi po, character is not built in comfort, but in pressure.
kapag meron na pong pinagdadaanan, dyan na po lumalabas kung sino talaga tayo. Dyan na po lumilitaw yung tunay na tayo. Kung paano po nire-refine ng Panginoon yung mga gold, ganyan din po tayo. Kaya kailangan mag-undergo po tayo ng right process. Sabi po dito, nalagay ko lang, endurance doesn't just help us survive trials. Hindi po tayo tinutulungan lang na matapos po yung mga kapagsubukan, malagpasan. But it makes us stronger, wiser, at mas nakakawangis po natin ang ating Panginoon. Kaya po, mag-undergo po tayo ng endurance. Mag-endure po tayo, rather. Pakisabi sa katabi mo, mag-endure ka. Pangalawa po, run the race with endurance because God's blessings come through endurance. Sino pong gusto ng pagpapala? Sino pong gusto ng pagpapala? Mag-endure ka. Mag-endure ka. Minsan gusto lang natin blessing, ayaw natin yung process eh. Minsan gusto lang natin yung answered prayer, pero ayaw natin yung process ng Lord eh. Kailangan po nag-endure po tayo. Ang sabi po dito, James 1:12, tuloy po natin yung binasa natin kanina, God blesses those who patiently endure testing and temptation. Anong sabi dyan? God blesses those who patiently endure. Ang sabi dyan, testing and temptation. Then afterwards, they will receive the crown of life God has promised to those who love Him. Sino po lahat dito na nagmamahal sa Panginoon, magtaas ng kamay? Magtaas ng kamay. Check lang natin kung talaga mahal natin ang Lord. Kung mahal mo yung Panginoon, merong blessing na naghihintay sa'yo. Kung, pakisabi kung, mag-endure ka. Kung magpapatuloy po tayo. Pakisabi, it's not automatic. Ang sabi po dito, nalagay po sa note po namin, endurance is not a passive waiting period. Hindi po yung wala kang ginagawa tapos naghihintay ka lang. Hindi ka wantamad. Okay? Ang sabi dyan, but a transformative refining process. Kaya po tayo nababago. Ang sabi din po dito, by shifting your focus from the pain of the trial. Listen to this. By shifting your focus from the pain of the trial to the crown of life promised afterward, you transform an overwhelming obstacle in the purposeful mission fueled by love sa atin pong Panginoon rather than just willpower po ng buhay po natin. At ang lalagay lang po dito, gusto ko lang po siyang basahin bago po natin pag-usapan si Job. Your current struggle is the very ground upon which your future strength is built. So ang ibig sabihin po, yung pong kasalukuyang pinagdadaanan mo ngayon, yan po yung magiging perfect avenue para po mas lumakas ka, para mas tumibay ka, para mas lumaki yung endurance mo, para po mas mag-endure ka, para mas maging stable po yung emotion mo, hindi yung magiging emotional ka na lang na nagmo-mood swings ka pa. Kasi po bakit? Para pong sa mga nag-gym. Sino po dito yung nag-gym? Magtaas ng kamay. Yan. Gym boys na rin, no? Si Brother Hans, nakapag-gym na po ako dati, last year. Sayang, hindi ka tinuloy, no? Big boy na sana ako ngayon. So, sa gym po, nandyan po yung pain. Nandyan po yung struggle. Lalo na po yung curl. Ano nga siya? Yung bench curl. Puta pong mapipira na kagene. Ouch, oh. Ang sakit po niyan. Pero dyan din po lumalaki yung katawan mo eh. Kasi po bakit? The same struggle that you are in right now is the same ground kung saan po lalakas yung pong endurance mo. Kung saan po lalago yung pananampalataya mo. Kaya pakisabi ulit, huwag kang aalis. Pakisabi po, manatili ka. Ang sabi dito sa James 5:11, we give great honor to those who endure under suffering. For instance, you know about Job, a man of great endurance. You can see how the Lord was kind to him at the end, for the Lord is full of tenderness and mercy. Kunyari po si Job, pero bago natin pag-usapan si Job, hindi po ba nakakabilib or nakaka-inspire or gusto mong i-look up yung taong alam mong meron ng pinagdaanan, pero hanggang ngayon hindi pa rin sumusuko? When we entered Bible school po, first year ako sa Bible school, meron pong isang pastor doon, tinanong niya ako, parang in-interview ba ako? Nakaklase ko po siya. Ang sabi niya, sino yung tao na sa pagpapastor, nilulook up mo? And then, meron po ako sinulat na tao. At ang isa po doon si Pastor Manny. Tapos, ang sabi niya, ganito yung gawin mo. Para dumating ka doon sa point, kung saan yung nilulook up mo na yan, kailangan ito yung gawin mo. So, tinuruan niya po ako. And I was just reminded while reviewing, hindi ba nakaka-amaze yung mga tao? Nabalong mo nang nung karakal kasakitan kay MBA pero mailila pa rin? Pero matatag pa rin? Actually, sabi ko nga, every time po na nakakakit kay Pastor Man, he's such a praise God. Sobrang blessing po siya sa amin. Lalo na sa akin dahil isa po sa mga nagme-mentor sa amin. Alam niyo po, kung alam niyo lang yung struggle niya,
Yako, yung struggle ko kay MBA, ako misadsad. Kuno ko rin niya pong ganyan. That's why I look him up eh. Kaya nga po ang sabi niyan, we give great honor to them. Kaya nga po, praise the Lord, Pastor Manny, I honor you, we honor you. Kasi po bakit? Hindi po basta-basta yung nararamdaman niya. But praise God, nakatayo pa rin siya dyan, nagpipreach pa rin. Kakayarin na pa natin second service. Nag-preach po siya kahapon. Nagme-mentor pa rin po siya. Nagtuturo pa rin po siya. We need to give them great honor. Kahit po yung mga tao nakakilala po ninyo, even your parents, YDC, youth, na mga nandyan ngayon, kaya nandyan yan hanggang ngayon kasi pinatatatag sila ng Panginoon. Give them honor. They are worthy of honor. Amen ba? Kaya hanggang ngayon, nandyan kayo, nag-aaral kayo because of them. Kasi yung iba, di na nag-aaral eh. Pero si Job, check po natin yung nangyari sa buhay po ni Job. Grabe yung nangyari kay Job. Alam niyo po yung nangyari kay Job? Ano po yung nangyari kay Job? Meron po siyang 7,000 sheep. Yan. Ito po yung mga namatay, nawala si Job noong pong unang part ng kwento. Meron po siyang 7,000 sheep, 3,000 camel, 500 yoke of oxen, 500 female donkeys, large family. Meron po siyang 7 sons and 3 daughters. Meron siyang great wealth. Ano po nangyari? Ano po nangyari? Nawala. Na-wash out. Walang natira sa mga anak niya, namatay lahat. After anong tawag dito? Kada po merong magre-report sa kanya, bago pa matapos yung nagre-report na meron nangyaring masama, meron na naman nangyaring masama. Pero ano po sinabi ni Job dun sa first 2 chapters? Purihin pa rin ng Diyos. Hindi po siya nagkasala sa kanyang bibig. Ang sabi po ng chapter 1 and chapter 2 ng Job. Pero dahil po nag-persevere din si Job, hindi po siya sumuko eh. Doon meron pagre-reklamo nung una. Hindi po in-encourage na magreklamo po tayo sa Lord. Meron po siya mga questions sa una. Pero nung po nangusap na yung Panginoon sa kanya, ano nangyari? Nanahimik na lang po siya. Nag-submit po siya sa Panginoon. And you know what happened? Alam niyo po kung ano yung nangyari kay Job? After po, ni-restore po ng Lord. Yung pong nawala sa kanya. Instead na 7,000 sheep, meron na po ngayon siyang 14,000 sheep. Alam niyo ba gaano karami yung 14,000 sheep? 14,000. Meron po siyang 6,000 camels. Dumoble, tignan niyo po. Meron po siyang 1,000 yoke of oxen. Yung pong yoke, parang doble din po yan. Meron po siyang 1,000 female donkeys. Paano yung mga lalaki? Meron po siyang bagong family, 7 sons and 3 daughters na wala nang mas gaganda at gwagwapo pa sa kanila pong bayan noong panahon na to. At longer life, restored wealth and honor. Ano pong ibig ko sabihin dito? Kapag nag-persevere ka, meron kang blessing. Kapag po nag-endure ka, yung mga bagay na kinukuha ni Satan sa'yo, ibabalik ng Lord doble-doble pa. Kaya nga pakisabi sa katabi mo, mag-endure ka. Pakisabi, magpatuloy ka. God's blessings after His suffering were like a big redo. Ang sabi dito, doubled and with a deeper sense of purpose. Imagine mo kung ano man yung nawala sa'yo. Kasi po, dadaan po tayo sa process, sa trial po, sa kapagsubukan. At sa ayaw at sa gusto po natin, merong mawawala sa atin. Merong kahirapan kasi dyan eh. Merong masakit tayong pagdadaanan. Pero imagine po yung reward after. Imagine mo kung ano po yung kayang ibigay ng Lord sa atin. Kaya nga pong sabi dito, problems and trials are blessings in disguise. Kaya nga mo, consider it joy when you face trials. Bakit? Opportunity na naman sila para i-bless ka ng Lord. Kaya wag mong takbuhan yung pagsubok. Wag mong takbuhan yung problema kasi bakit? Kaya inalaw ng Lord dyan para pagpalain ka niya. Amen. Andyan pa po ba tayo? Kaya po inaalaw ng Lord yung mga bagay na yan para patatagin tayo at para pagpalain po ang bawat isa po sa atin. Ang sabi po dito, ever had a tough experience that turned out to be a blessing? Ayan, yung pong, sino po sa inyo, yung pong merong napagdaanan na hindi maganda, pero at the end of the day, nagpasalamat ka kasi alam mong ginamit siya ng Lord for your own good. Sino na po nakaranas ng ganun? Magtaas ng kamay. Yung pong akala mo, wala ng pag-asa. Yung akala mo, wala ng chance. Yung akala mo, pangit na lang yung nangyayari. Pero dahil nagpatuloy ka, ginamit pa rin niya ng Lord para sa growth mo. Ulitin ko lang po yung testimony ko. Paulit-ulit naman yung testimony eh. Noong pong nag-OJT po ako, dahil nga ayoko pong mag-church planting sa Bible School po kasi, 2 klase ng OJT. It's either sa church ka, yung daughter church po ng school, or pupunta ka sa church planting. Yan po yung magpa-plant ka ng church. Araw-araw, umaalis kayo, parang ganun. So sabi ko, meron akong plano, Lord, ayoko lumabas. Gusto ko sa isang church lang ako, tutulong ako sa youth, ganito, ganyan. Alam niyo po, yung pong present that day, na mga nag-OJT, ako lang po yung dinala sa church planting. So, ang ibig sabihin, yung pong kaklase ko, yung pong OJT niya, 2 hours lang every Monday.
walang epekto sa kanyang ministry. Alam niyo po kung saan ako naroon? Ako po, nagtitech pa lang ako noon eh. Ang ginawa po sa akin, every Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, humahayo po kami. Sabi ko, Lord, bakit? Ba't ako nandito? Anong purpose ba't ako nandito? So tinatanong ko po si Lord. Pero kalagitnaan, ano po yung sinabi ng Lord sa akin? Trust the process. So nagtiwala po ako sa Lord. Hindi ko naiintindihan. But nag-endure po ako doon. Imagine, natigil po ako sa ministry dito. Yung mga CEO ko noon, naiwan ko. Kasi nga po, bakit? Kailangan ko lumabas eh. Kailangan ko mag-undergo ng OJT. Pero alam niyo po, nagpasalamat po ako sa Lord. Kasi isa po sa mga pinag-OJT-han po namin sa Herona Tarlac. Sa Herona Tarlac po, meron na pong mixed breed ako sana. Mix na po yung mga tao po dyan. Meron ng Ilocano. Halos mga Ilocano na po sila. So, nag-a-adjust ka. Kung paano mo sila pakikitunguhan, pakikiusapan, mga pagkain na kinakain nila. Alam niyo po, ganito po ganito po kabuti ang Panginoon. Bago po matapos yung OJT, na-assign po kami sa San Pedro. Alam niyo po ba kung ano yung mga tao sa San Pedro? Meron po tayong mga kapatid na kulo dyan, pero mostly sa kanila, mga Ilocano na. Nagigets niyo po yung ibig ko sabihin? Ang ibig pong sabihin, praise God. Buti na lang, nag-undergo po ako ng process. Buti in-endure ko yun, hindi ako nagpapalit. Kasi bakit? O di mag-a-adjust na naman ako ng buo kung nag-San Pedro po ako. Pero pagdating ko po sa San Pedro nun, praise God. Medyo nakakaintindi ka na ng Ilocano. Konti lang. Naimbag nga malam. Yan. Yung mga konti-konting Ilocano. Kasi po bakit? Even yung culture. Kasi po bakit? Nag-undergo ko ng process eh. Nag-endure ka dun sa hindi mo naintindihan eh. Kasi ganyan po yung gagawin sa atin ng Panginoon. I-ready ka niya para sa mas malaking blessing. Kaya nga po sa ating lahat, wag po nating takbuhan yung mga prosesong mahirap. Amen. Amen. Kahit hindi po natin naintindihan, sumunod lang pa rin po tayo sa Panginoon. Galatians 6:9. So let's not get tired of doing what is good. At just the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. Kung hindi ka susuko, pakisabi sa katabi mo, kung hindi ka susuko, pagpapalain ka ng Panginoon. Once again, sino gusto ng blessing? Sino gusto ng blessing? Let's not get tired of doing what is good. Gawa lang po tayo ng gawa para po sa Panginoon. Amen po ba? Pangatlo po, run the race with endurance because salvation is proven by endurance. Sum up ko lang po ng konti. Kung talagang ligtas ka, mag-e-endure ka. Amen. Kung talagang ligtas ka, magpapatuloy ka. Sabi po dito, endurance is not just about running a race. It's about living out our faith. Yung pong endurance daw, hindi lang po yung pagtakbo, kundi po yung pananatili sa pananampalataya na meron po tayo. At pinapakita lang po nito kung talaga pong tunay, genuine, yung pong faith na meron po yung bawat isa po sa atin. Sabi po ng Matthew 24:12-13, sin will be rampant everywhere, and the love of many will grow cold. But the one who endures to the end will be saved. Ang sabi po dyan, isa-isahin lang po natin, sin will be rampant everywhere. Ang ibig sabihin po ng rampant, madalas, uso, palagi, dakal. At naniniwala po ba kayong we are living in the last of the last days? Ito pong verse po na ito, itong 24 po, ng Matthew 24, it's an end time verse po. Ito po yung parang prophetic verse din po na mangyayari sa end times. And it's happening today. Ano pong ibig ko sabihin? Sobrang katanggap-tanggap na ng kasalanan ngayon. Naniniwala po ba kayo doon? So, para po sa mundo, sobrang katanggap-tanggap na yung kasalanan. Okay lang na uminom ka, once in a while lang naman eh. Okay lang na magyosi ka, basta wag mong papakita sa iba. Okay lang na mag-vape ka. Okay lang na maging addict ka sa porn, kaysa sa mandaya ka pa. Okay lang na kung meron kang asawa ngayon, makipag-apid ka muna, maintindihan naman ng mundo yan. Katanggap-tanggap na po yung kasalanan ngayon. Okay lang yung lalaki, mahalin yung kapwa lalaki, magsama sila at mag-sex sila. Okay lang yung babae, mahalin yung kapwa babae. Wait, disclaimer lang po ulit. Mahal po natin yung mga yung sa LGBT community. We love them. Okay, mahal po natin sila. Hindi po natin sila kinokondem. Pero hindi din po natin susuportahan yung pong mga ginagawa po nila. For example, na-explain po ito ni Pastor Manny kagabi. Lahat naman po na makasalanan, mahal natin. Lahat naman tayo makasalanan eh. Yung mga, kung meron pong papasok dito na rapist, kung meron pong papasok na magnanakaw, na kidnapper, tatanggapin po natin lahat dyan. Amen. Siyempre, hindi po tayo nagtatangi. Pero kung babaril yan dyan, nakikets po yung ibig sabihin, kung magpapaputok ng bomba dyan, tapos sakagit may lakang gaon, may problema. Ang ibig po sabihin dito, kung alam po natin na mali, wag na po tayo makisama sa mundo. Kasi ito po yung ginagawa, sin will be rampant everywhere.
Yung sin po is celebrated. Righteousness is weird sa mga tao po ngayon. Pero tayo po mga Kristiyano, hindi po tayo ganyan. Ang mga banal ay magpapakabanal. Ang mga banal ay mas magpapakabanal. Dapat po, ito po yung ginagawa po natin. Hindi po yung nakikiayon tayo sa kanila. Hindi, okay lang yan kasi mahal kita. Kung talagang mahal mo yung tao, iko-correct mo sa maling ginagawa niya. Amen. Once again, baka po merong ma-offend sa inyo. Hindi ko po sinasabi na hindi po natin mahal at hindi mahal ng Panginoon yung mga nakararanas po ng identity crisis. Specifically po, kung lalaki ka, nagkakagusto ka sa lalaki, babae ka, meron kang partner na babae, mahal po kayo lahat ng Panginoon. Mahal po tayo lahat ng Panginoon. But yung act mismo, hindi po yung katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Nagde-devotion po ko sa Genesis, grabe po yung galit ng Lord sa homosexuality, sa homosexual po na kasalanan. Kasi po bakit? Kaya niya po sinira, lesa kanin ng Gino, yung Sodom po yung Gomorrah. Dahil po merong sexual act na gusto yung mga tao, merong 2 angels na pumunta sa bahay. Tapos anong sabi nila? Ilabas mo yung 2 bisita mo. Mga bata hanggang matanda na lalaki gusto makipag-sex sa kapwa lalaki. And God destroyed Sodom and Gomorrah. Nakiusap po si Moses, wag. Nakiusap. Kung meron bang 50 na righteous dyan, susunugin mo ba? I-destroy mo ba? Hindi. Pero because of that sin, sobrang great na po yung sin ng homosexuality. You know what happened? God destroyed Sodom and Gomorrah up until now. Wala po yung Sodom and Gomorrah sa mapa. Kasi po bakit? Ayaw ng Lord yung ganyan. Once again, if you are struggling, tas nandito ka, praise the Lord. God loves you at gusto kang tulungan ng Panginoon. Diyan po, sa battle po na yan. Kailangan po natin magpakatatag. Meron pong mga tao na hihindihan ka kasi nagpapakabanal ka. Sa pag-aaral na lang Kapag ayaw mo magpakopya, grade conscious. Praise God kung grade conscious ka, hayaan mo na sila. At least hindi ka nagpapakopya. Sa trabaho, hindi ka nang daraya, praise God. Kahit pa sabihin nilang sip-sip ka, pero ginagawa mo yung tama, praise God. Gawin mo yung tama kahit pa kamuhian ka ng mundo. Paalala lang, una nilang kinamuhian ng Diyos bago ikaw. Kaya kung ginagawa mo yung tama, pero you are being judged, then do it anyway. Amen po ba? Ano pa po yung mga katanggap-tanggap na kasalanan ngayon? Sex outside marriage. Sobrang katanggap-tanggap na ngayon. Check muna natin live-in. Tsaka na tayo magpakasal. Anong gusto po ng Panginoon? Kasal muna. Yung pong marriage, hindi po yan trial. Hindi po yan subukan natin kapag nag-workout. Meron pong ungodly soul ties. This is spiritual. Listen to this. Kung hindi po kayo kasal, then nag-sex kayo, meron pong ungodly soul ties. Yung pong ungodly soul ties, yan po yung nagiging stronghold po ng kaaway sa atin. Kaya hindi mo napapansin, meron palaging tira sa iyo sa Satan na nakakapasok. Bakit? Kasi meron kang open door na iniwan. Sa mga kabataan, please, I discourage you. Kung hindi pa panahon, huwag muna mag-sex. Yung sex po, para sa kasal lang. Amen. Sin will be rampant everywhere. Kaya po sinasabi na namin dito, para hindi nyo na po gawin sa labas. Yan ang sinasabi ko, koreksyon na kasi. Tahimik na tayo lahat. Hindi po ito yung point. But gusto ko lang bigyan ng emphasis na yung kasalanan, hindi po natin dapat yakapin. Dapat po natin kamuhian yung kasalanan. We need to love what God loves. And we need to hate what God hates. And God hates sin. Kasi po, bakit? It took Him His one and only Son para mabayaran yung kasalanan. Then i-enjoy mo. Come on. Gising, church. Listen up. Hindi po to joke-joke. Hindi po to joke-joke. Hindi po to biro-biro. This is what's happening dito po sa mundo. At bago po nangyayari yan sa physical realm po natin, it's happening sa spiritual realm. Kaya kailangan po maging matibay yung pananampalataya natin for us not to be swayed to this kind of nonsense na binibigay po ng mundo. Pakatandaan niyo po yung kasalanan, ipipresent sa iyo ni Satan na masarap. Ipipresent sa iyo ni Satan na pleasurable. Ganyan po yung ginawa niya kay Eve. But babalik po ako sa kanina. How would you respond kapag meron ng temptation? Temptation is not a sin. Kapag natitempt ka, hindi po yun kasalanan. Ang kasalanan po yung nag-jump in ka dun sa temptation. That's what you call sin. Pero habang natitempt ka, pero humihindi ka, praise the Lord pa rin. Pero eto po, grace po ng Panginoon. Kung nagkasala po tayo, committed the things that I've said here, praise God, merong grace. Pwede pa rin po tayong lumapit sa Panginoon para hihingi po ng tawad yan.
Amen po ba? Lahat tayo nagkamali. Pero hindi po lahat lumalapit sa Panginoon. Yung iba umaalis. Pero tayo po, lalapit po tayo sa Diyos. At tapos, hindi na po natin uulitin yung pagkakamali na yon. Third service, buhay pa ba? Nandyan pa ba? Nakikinig pa ba? Praise the Lord. Natututo? Ulitin ko lang po, salita po ng Panginoon to, hindi po sa akin. Kaya magalit kayo sa akin, I don't even care. I'm just gonna preach kung ano po yung pinapapreach ng Panginoon. Verse 13, but the one who endures to the end will be saved. Last na lang, wala pong one save, always save. Kung meron pong one save, always save, wala dapat yung verse na yan. Pero dahil nandyan yung verse na yan, kailangan mong magbata. Kailangan mong manatili, kailangan mong magpakatibay para maligtas po tayo. Amen po ba? For us to be saved, kailangan mag-endure po tayo. Once again, pakisabi sa katabi mo, mag-endure ka. Manatili po tayo. Matthew 10:22. And all nations will hate you because you are my followers. Kagaya po na sinabi ko kanina, talagang pikasamanda ka rin. Pero ang sabi po dyan, but everyone who endures to the end. Ano po sabi? Ano po sabi? Will be saved. Kaya magpatuloy po tayo hanggang huli, ha? Mananatili po tayo hanggang huli, ha? Amen po ba? 1 Corinthians 1:7-8. Therefore, you do not lack any spiritual gift as you eagerly. Excited ka. Pakisabi po, eager. Yung pong eager, yan yung sobrang excited mo. Excited ka to wait for our Lord Jesus Christ to be revealed. He will also keep you firm to the end so that you will be blameless on the day of our Lord Jesus Christ. Praise God po. Binigay na po sa atin ng Lord yung pong mga spiritual blessing, mga spiritual gifts na kailangan po natin para po magbata, para po magtiyaga po tayo. At alam ko po sa ating lahat dito, lalo na, we are praying, we are declaring na mapupuno po ng blessing yung 2026 natin. Amen. Amen. Sino po dito nangangarap ng bahay this 2026? Sasakyan. Ako, naghihintay po ako sa sasakyan ko. Baby. Yan, baby. Yan. Taas po ng kamay sa mga kagaya ko naghihingi ng baby sa Lord. Sige po, para mapag-pray ko. Yung may asawa lang, ha? Baka single ka, gusto mong baby, virgin birth yan. Wala na pong ganun. Tapos na po kay Jesus yan. Sino po sa inyo nagpe-pray na makabayad na ng utang? Huwag nyo nang itaas ng kamay nyo, baka mahiya kayo. Ayan. Sino po sa inyong naghihingi po sa Lord or excited na magkaroon ka ng partner sa buhay? Ayan. Sino nga po ulit, pataas ng kamay? Yung pong excited na magkaroon ka ng partner sa buhay? Yan. Meron akong nakita sa likod. Kapatid, ibibigay ni Lord yan. Ibibigay ni Lord yan. Yung pong nagtaas ng kamay na excited din sa baby, pataas po ulit ng kamay. Sige po, taas ng kamay. Tinitignan ko yung kasiyo kayo, magtaas eh. Ayan. Sige po, taas po ninyo. Malay niyo po, magsisingidad yung mga anak natin. By faith, nanalo kayo. Ulit po ha, para sa mga mag-asawa lang yon ha. Sino po nagpipray ulit ng bahay, magtaas ng kamay? Sino pong excited na magkabahay ngayong taon? Sino excited magkabahay? Magkasasakyan ngayong taon? Sana po mas mag-excited pa rin po tayo sa pagdating ng Panginoon. Sana po mas gustuhin pa rin po natin na dumating ang Panginoon kaysa sa mga bagay na yan. Amen po ba? Lahat ng excited, magsabing amen. Ito po yung gusto ng Lord. Wala pong masama na maging excited tayo sa mga bagay na yan. Gusto rin po ng Lord yan na i-bless po tayo. Pero may problema kung mas excited ka dyan kaysa sa pagdating ng Lord. Kailangan po, top priority pa rin. Na Lord, okay lang kung dumating ka. Ito po, sinasabi ko po ito, bakit? Kasi ito po yung season na nandito po ngayon. Naghihintay po kami ng blessing ng Lord na ibibigay sa amin. And dapat po last year nandyan na. Dami po mga delays. Dapat po, December 29, mag-New Year ako meron bagong ganito. Naka-BWM, mga ganun. So, meron pong bagong hinihintay na sasakyan galing sa Lord. Tagal! Tagal talaga eh. 29, tapos ang sabi, first week ng January, pang second week na to. Alayo po. Ba, Lord, ako. Sabi ko, Lord, sige, hintayin ko na lang yung perfect timing mo. Kasi po nakaka-frustrate. Yung alam mong darating ngayon, pero wala pa. Pero, ito po yung maganda. Kapag sinurrender mo sa Lord, tapos mas excited ka pa rin sa Lord, kahit po dumating ngayon yung kotse, yung po sasakyan na pinagpipray po namin,
Tapos darating si Lord maya-maya, walang problema. Sa maiiwan, sa inyo na lang po yung kotse namin. Ang sinasabi ko po dito, at the end of the day, dapat mas excited po tayo sa pagdating ng Panginoon. Tignan mo yung katabi mo kung excited dyan. Sabi nung isa, excited pa rin to. Yan po dapat talaga eh. Sa mga single po dyan, kasama niyo po ako sa panalangin. In Jesus' name. Ayan. Ang dami po nagtaas ng kamay sa gustong partner eh. Kulang na lang, pati pa eh. Sige, ibibigay po ng Lord dyan. Amen? If you endure, sabi dito, yan. If you endure to the end, ang sabi dyan, God will sustain you. Ang Panginoon pa rin po yung magsusustain sa atin. At least, pakatandaan po natin at the end of the day, at the end of the day, grace pa rin po ng Panginoon yung magsusustain po sa atin. Kaya po tayo makakapag-endure hanggang huli. It's not because of your strength. It's not because you're intelligent, no. Dahil lang po sa atin pong Panginoon. Kaya po, mag-review po tayo. Run the race with endurance. Character is developed through endurance. God's blessing comes through endurance, and salvation is proven. Pinapakita po, talagang ligtas po tayo kung nag-endure po tayo. Last verse po. Hebrews 10:36. Patient endurance is what you need now. Pakisabi po, patient endurance is what you need now, ang sabi dito. So that you will continue to do God's will. Then, you will receive all that He had promised. Ang sabi po dito, ang kailangan mo pagbabata, pagtatiyaga, ngayong pong panahon na to. Para saan? Hindi po para enjoyin mo lang yung pleasure ng mundo. Hindi po para sa sarili mo lang, hindi. Gagawin mo yan. Kailangan mong patient endurance. Bakit? Para magawa mo yung kalooban ng Diyos sa'yo. Para magawa mo pa rin yung pinapagawa ng Panginoon sa'yo. Then, ang sabi dyan, pakisabi po, then, pagkatapos mo lang mag-endure at gawin yung pinapagawa ng Panginoon, then, doon mo lang po mararanasan, ang sabi dyan, then, you will receive all that He has promised. Doon mo lang po, doon lang po darating into full realization yung pong mga pinangako ng Panginoon sa atin. Kaya ang sabi po dito, meron po akong nabasa kanina doon sa Bible ko, ang sabi niya, patient endurance is like, times of trials serve to sift, pakisabi po, to sift true Christians from false or fair weather Christians. When you are pressured to give up or turn your back on Christ, ang sabi po ng encouragement na to, remember the benefits of standing firm and continuing to live for Christ. So kapag nandun ka dun sa punto na gusto mo na sumuko, you want to give up, you want to fall, you want to do that temptation so badly, gusto mong magkasala na, paalalahanan mo po yung sarili mo sa salita na narinig po natin ngayon. We need to endure. Kailangan po nating mag-endure. So, ang sabi po dito, endurance is not a passive waiting. Kagaya po na sinabi natin kanina, it is an active faith. Trials are not meant to break us, but to build us up. Yung pong mga bagay na yan, hindi po para i-destroy po tayo. At yung pong mga nararanasan at mararanasan po natin na pain sa pag-undergo po ng process, they are worth it. Paalala lang po, it will be worth it. So, konting encouragement lang po. If you're tired, kahit kakapasok pa lang ng taon, ang dami na agad problema, ang dami na agad bills, ang dami na agad kailangan bayaran. Kung pagod ka na sa buhay, if you're tired, ang sabi po dito, don't quit. If the race feels long, don't stop. If the way feels heavy, ang sabi po dito, don't lose heart. Remember this, God never asked you to endure alone. Kasi po bakit? At the end of the day, dahil ang Lord po yung nag-set ng race po na tinatakbuhan po natin. Sinet niya po yan, nandyan na siya before. Habang tumatakbo ka, nandyan siya. At hanggang sa matapos siya, nandyan siya. Hindi tayo iiwan ng Panginoon. Kaya nga po, ang gagawin lang po natin dito po sa mundong to, hanggat nandirito po tayo, we need to endure. The same God na nakasama po ng mga forefathers po natin sa pananampalataya is the same God that we have right now. Kaya kailangan po, mag-endure po ang bawat isa po sa atin. So, lift your head. Ang sabi po, nang nabasa ko kanina, take the next step and keep going. Kahit po pagod na, kahit po mabigat na, kahit hindi mo naiintindihan kung bakit ka nandyan sa tahakin na yan, kailangan po, yung pong paa mo, step mo pa rin. Sumunod ka pa rin sa Panginoon. Ang sabi dito, run the race with endurance. Because why? Because God is faithful. Because God is sovereign. And because God is not yet over sa story po na meron sa inyo.
Ang ibig sabihin, kung nasa point ka ng buhay mo ngayon, na puro problema, kakapasok pa lang ng taon, puro kabigatan na, hindi pa po tapos ang Diyos sa buhay mo. Meron pa po siyang napakagandang bagay na nakahanda sa atin. And for us, sino po naniniwala that the best is still yet to come? Sino pong naniniwala that the best is still yet to come? Para po maranasan po natin yung the best na yon na darating pa, kailangan mag-endure po tayo. Magpakatibay po tayo. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Tumayo po tayo. As we take the Holy Communion, let us worship the Lord. At patuloy po, hingin po natin sa Panginoon na patibayin. Let our endurance grow in accordance to our faith.